So what's up? Kamusta? Ayos ba tayo dyan? So nandito tayo ngayon sa may Motoposh Pulilan branch para sa update natin dito sa motorcycle na to. At nakita ulit natin itong Motoposh Boss 125. So umpisa na natin yung walk around dito at tingnan na rin natin kung sulit nga ba yung kanyang specification and yung price niya. So tara, samahan niyo ako. Ayos na ayos siya. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. You gotta work hard, play hard, do it from the start. Cause how you do anything is everything is art. Stay consistent and do it every day. Don't let fatigue get in your way. Cause 10% is something. So yun na nga, ikutan pa rin natin itong Motoposh Boss 125. So tingnan natin kung ano nga ba yung mga nabago rito, ano nga ba yung mga sa tingin nyo na pwede nating improve pa or ano yung mga mapapansin natin na meron dito sa motorcycle na to at kung sulit nga ba siya. Alamin na natin yan. Walk around na natin. Let's go. So ayun na nga, meron sila ritong dalawang kulay. Meron ditong kulay yellow and then kulay red. Alin nga ba ang mas trip nyo? Itong kulay red na to o itong yellow? So sa kanyang headlight is LED. Ayan, LED na yan. Hindi ako sure kung dati LED siya. Pero ayan, LED. May LED na park light dito. Yung signal light niya, LED na rin. Tapos flexible naman. Ayan. Sa forma niya, meron tayong mga patusok na design dito or may mga sharp design and then may mga pa-curve na design. So dito sa taas, pwede tayong maglagay ng number or sticker na pwede nyong ilagay dyan, di ba? And then meron na rin tayong guard or lever guard. Ayan, 'di ba? Mukhang okay din naman yung plastic niya. 'Di ba? Maganda 'yan kapag nasa high speed tayo and then umuulan, di masyadong masakit sa kamay. So, front fender, malapad, mahaba and then flexible din. Meron din tayo ritong extension and meron pa tayong extension dito. Kung gusto niyo tanggalin 'to, may bolts naman siya. Pero para sa akin, okay na 'yan para at least yung ating makina hindi masyadong bugbog sa talsik ng putek. So, naka-telescopic fork. Yan, medyo manipis lang naman, hindi naman siya ganun katabaan, no? Tapos yung kanyang tires is puro balahibo, ayun, balahibo siya. Pero ano ba yung purpose nito? Bakit siya mabalahibo? Sabi kasi sa akin ni Lart, wala naman daw purpose yan. Pero yun lang naman daw, kasi napupudpud daw. Ito yung unang napupudpud eh. So, ayan. So, siguro mas maganda rito, naka-dual sport. Kasi nga, pwede nyo ipang trail to, yung mga ganitong motorcycle. So, ang size dito ay 2.5 by 17. Tube type pa rin naman. Naka-wide spoke tayo rito. Ganda rin ng mga spoke niya rito. And then, meron tayo rito single disc brake. Naka-wavy design tayo rito. Dual pad caliper. And then, syempre, carb type pa rin naman to. And then, Euro 3. Ayaw mag-focus ng camera ko. Air-cooled pa rin naman ang isang to. And dito naman sa side is makita natin yung Boss. And then 125 dito sa taas. Tapos konti lang yung decals niya. Dito sa likod wala masyado eh. Wala masyadong naka-decals eh. So dito naman sa ating makina, maliit lang din naman kasi nga 125cc tapos nakapahiga yung ating makina rito. Wala tayo rito masyadong arang. Ayan. So, yung kanyang foot pegs, hindi rin napi-flip. And then, combination ng rubber and metal. May kickstart pa rin naman tayo rito. And then, rear brake pedal. And, kagandahan din dito, meron siyang rubber dun sa ilalim para hindi maingay. Diba? Ayos. Tapos, meron din tayong Motoposh na pangalan dito. And, yung forma dito, ayan, may mga patulis din. And then, pa-curve na design. And then, sana dito, maglagay sila rito ng USB. Diba? Para sa mga upgrade, para at least kapag nag-long ride, eh meron tayong USB charging port dito. Diba? Yun yung mga napansin natin na una. So, sa kanyang panel gauge is naka-analog type. Ayan ang itsura niya. Meron tayo ritong fuel gauge, signal light, ayan, left and right, neutral, pag naka-high beam. And then, gear indicator na hanggang 1 to 4 yata ang kanyang speed niya, no? 4 speed. Ayan. So, dito naman sa kabila, meron tayo rin ng speedometer, odometer, and then may Motoposh. Simple lang yung ating ignition, yung ating susi, simpleng-simple lang din. And then, naka-upright position yung ating handlebar. Ayan.
Tapos yung mga switches natin dito, ordinary plastic na ginagamit ni Motoposh. So dito sa side, meron na tayo ritong quick throttle. Ayan, electric starter, lever, malapad din, smooth lang din. Yung ating lever, throttle natin, ay makapit din, yung kanyang grip. Tapos mababaw, sobrang babaw ng kanyang throttle. Dito naman, meron tayong park light, headlight, and off, high and low, signal light, busina, and then choke. Ayan. Ayaw mag-focus ng camera ko. Pero ayan, naka-semi-automatic tayo rito at makapit yung kanyang grip. Ayan. So, sa upuan, malapad. Then, sobrang lambot din ito. Ayan, oh. Kinakakapa ko talaga siya kasi minsan, yung ibang upuan, katulad ng upuan ko, dito sa gitna is, wala na masyadong foam. Pero ito, hanggang dito sa OBR, meron tayong foam. Ayan, makapal din. Tapos sobrang lambot. Meron mga stitches din dito. Then pagbaba natin, ating foot pegs. Ito malapad oh. Tapos mataba. And then, combination ng rubber and metal. Ito yung design niya para dito sa kanyang alloy. And then yung tambucho maganda rin. Pero wala tong cover. Kaya ingat tayo rito sa mga aangkas. Meron tayong Motoposh na makikita rito. And then, cover. Tambucho, maliit. Tapos papalaki, mahaba na rin yan. Then naka-dual shock tayo rito, adjustable. Naka-drum brake dito sa likod. Swing arm, maganda rin. And then yung size dito sa likod ng tires niya ay 2.75 by 17. Naka-wide spoke din tayo rito. And then sa part na to, meron tayong parang carbon fiber finish. Sa likod naman, maganda rin yung kanyang taillight. Meron tayo ritong LED. Pati yung signal light niya, LED. Reflector, lagayan ng plate. And yung kanyang fender is flexible din. Yan. Sa side naman, meron din tayo ritong chain cover at yung size ng ating sprocket ay 36.428. Ayan. So, naka-dual head shifter din tayo rito. Malapad din yung tapakan. And then, same lang din doon yung ating design dun sa kabila. Ayan. So, sa compartment nga pala, ito nga pala yung ating susi. Dito pa rin naman binubuksan sa side yung ating upuan. Ayan. So, ganyan. So, wala tayo ritong helmet hook. Then, compartment, meron tayo kahit papaano. Ayan, dito rin yung battery. And then, gas tank natin dito. Malinis lang din naman, pero advice ko rito na maglagay sila ng cover para at least hindi masyadong nagagasgasan yung ating gas tank. So, medyo maliit lang naman yung fuel capacity nito. And then, yung ating grab bar, napakasimple lang. Kasi nga, ang ginagawa dito, nilalagyan nila ng top box. Yun lang naman. Pero ang ganda nito, oh. Ang bilis niyang masara. 'Di ba? Oh, ang bilis masara. Nakaano na agad. Sarado na agad. So, ayun na nga. Ito yung kabuuan ng Boss 125 ng Motoposh. Ayan. So, upuan natin para at least malaman natin kung abot ba ng 5'2", nakagaya ko. Ayos na yan. It's better than nothing. You better do something if you wanna be something. I can feel my stomach rumbling, I'm hungry. Big things coming, I ain't bluffing. Yeah. No, I don't wanna stay the same, yeah. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. So I fight every day and train, yeah. It'll all be worth it. One day it'll all be worth it. So I keep pushing through the pain, yeah. That's the only way to make a change, yeah. I've had enough. I'm making my own luck. Adrenaline, my drug. So, ayun, upuan natin itong Boss 125 ng Motoposh. Side stand muna natin. Yun, oh. Yun, oh. So, ganito siya. Tingnan natin kung nakabomba naman. May hangin naman yung ating mga gulong. So, ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, yung 5'2" ang aking height. Para dun sa mga same height ko, ito yung itsura natin kapag nakasakay tayo rito. Ayan. Uy, lambot yung upuan. Yun o, bukaka. Bukaka tayo rito. Pero, madali naman siyang i-manage or manageable naman siya. Pero kahit okay lang na bukaka, magaan naman yung motor. Tapos, shock pa lang, maganda na. So, palitan nyo lang nung pang dual sport na tires. Pwede nyo nang isabak to sa mga trail eh. Pwede din to. 'Di ba? Palitan nyo yung gulong pang dual sport. Kilo na.
Yung shock naman yung sa harap, malambot din. Sobrang lambot din. Sa likod, okay din, malambot. Turning radius, malawak din naman siya. Kung hindi ka naman bibitinin sa U-turn, so mukhang sakto lang din naman. Tapos naka-upright position tayo rito. So ayan, di tayo naka-boots ngayon. Regular shoes tayo rito. Pero manageable naman. Yung shock niya talaga, oh. Diba? Ang ganda eh. Maporma, tapos meron na rin tayong guard dito. So, ayun, patingin nyo, sulit nga ba ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng hulugan or kinuha nyo ng cash, no? So, sa tingin nyo, comment nyo naman yan sa baba. At kung gusto nyo kumuha ng ganitong motorcycle, pwede nyo kontakin dyan si Motoposh Pulilan. Kasi screen nyo, ilalagay ko yung contact number nila para at least rekta na kayo sa kanila mag-info. Ayos yan, di ba? So, center stand pa rin natin. Ayan. Magaan naman siya eh. Iyon, no? Hindi tayo hirap pag nagsi-center stand. Ayos, di ba? So yun ang mga best, no, sa lahat ng mga nagtatanong kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle, ito ay nagkakahalaga ng 45,000 kapag kinuha nyo ng cash. At sa hulugan naman, ipapakita ko na lang din dyan sa screen nyo para at least meron tayong idea kung magkano nga ba ang ganitong motorcycle kapag kinuha nyo ng installment. At yung down payment dyan, nandiyan na rin, at yung terms nila kung ilang taon yung gusto nyo. So, sa tingin nyo, sulit nga ba ang ganitong motorcycle sa presyo niya? Para naman dun sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, pwede nyo i-share dyan sa comment section kung ano yung mga na-experience nyo dito sa motorcycle na to. Para at least meron tayong idea dun sa mga gustong bumili ng ganitong motorcycle. Ayos yan, di ba? So, yun ang mga best, no? Ito na ba ang motor na babagi sa'yo? Kung ito na nga ay markahan mo na at mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel, i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng videos na upload natin. Dito araw-araw so laging tatandaan, wala sa brand ng motor ang itatagal yan. Kung di na sa pag-aalaga mo yan, tatagal yan, ayos na ayos yan. So, kita ka na lang ulit tayo bukas. I'm Mark D. Ciao. Maraming salamat sa inyo. Babush. Haha.